Maganda at mapagpalang araw sa ating lahat. Narito na naman si Paunaw, si Sodam Aglaon. Sa YouTube ay MS Nel. Sa FB ay yan nga, Paunaw si Sodam Aglaon at Sir Sakat. Sa araw na ito, ang ating tatalakayin ay tungkol sa dakilang lumika. Sino ba ang dakilang lumika? Yan ang kauna-unahang tanong natin. Sino ang dakilang lumikha? Sapagkat sa mundong ito, diba, maraming nangatatag na relihiyon. Diba? Halos hindi mo mabilang ang relihiyon. Diba? Libo. Diba? Ngunit ang mga matatandang relihiyon na kilala ay ang Buddhism, diba? Hinduism, Shintoism, Judaism. Sunod dyan ay ang Christianity at saka Islam. Yan ang mga halos na kilala at matatandang reliyon sa mundong ito. At ang mga reliyon ito, di ba, meron silang pananampalataya na batay sa mga aklat, di ba, na kanilang ginagamit sa reliyon. Itong mga Kristyanismo ay ang tinatawag na Biblia, ang bago at lumang tipan. Ito namang Judaism, yung yung Torah, yung limang aklat ni Moises, yun lang dating tipan. At at sa Islam o ang mga Muslim, yung tinatawag nilang Quran, di ba? Sa mga Kristiyano, di ba? Nahahati pa sa maraming sekta ang Kristiyano. At bawat isa, may kanya-kanya silang paniniwala, no? Na sa kanila, lahat sila tama. Lahat ng reliyon nag-aangkin tama. Di ba? Sino talagang tama? Di ba? Sa dinami-dami ng reliyon na sila nagsasabing tama. Sa kanilang mga aklat, itinuturo doon, di ba, na ayon sa kanila, ang dakilang lumika ay may mga pangalan, di ba? Iba-iba ang tawag nila. Sa Muslim, Allah, di ba? Sa mga Judaism, Hudyo, di ba? Diyos ng Israel, di ba? Sa Kristiyano, di ba? Yung sabi na ipinakilala ng Kristo daw, di ba, na Ama. Meron pang Jah sa awit, di ba? Sangkatutak ang binabanggit na pangalan doon na patungkol sa kinikilala nilang dakilang lumika. Ngayon, dahil ito ay ipinarating sa akin ng dakilang lumika, kaya ako nag-YouTube. Nasa inyo na yan kung inyong paniwalaan o hindi. Ang mahalaga na iparating ko ito sa lahat ng tao sa buong mundo. Sino man kayo, ano man kayo, di ba? Na mga makapanonood sa aking YouTube. Ang dakilang lumika, alam natin, hindi natin talaga siya makikita. Diyan ay tama. Tama yan. At iisa lang. Bagamat ang ibang reliyon, di ba, ay may kinikilala pang ibang Diyos, no? Diyos ang tawag nila, no? Pero hindi ko tinatawag na Diyos yan sapagkat yung salitang Diyos, yan ay imbento ng tao, di ba? Hindi naman yan ang tunay na pangalan ng dakilang lumika. Walang nakakaalam sa tunay na pangalan ng lumika. Lahat ng mga naglabas ang pangalan na pinatutungkol sa dakilang lumika, hindi po yan totoo. Imbento lang yan ng tao. Di ba? Sila lang nagpamagat niyan sa dakilang lumika. Pero hindi yan ang tunay na pangalan ng dakilang lumika. Yan ang isang katotohanan na ipinaabot sa inyo. Ang dakilang lumika, di ba? Walang nakakaalam ng kanyang pangalan. Kaya yung mga binabanggit, pinatutungkol o tawag sa kanya ng mga pangalan, lahat yan mali. Kaya pag mali din ang inyong pananampalataya
tungkol sa dakilang lumika. Isa yan. Di ba? At mali rin yung paniniwala na ang dakilang lumika ay mayroong 3 persona. Di ba? Ama, ina, anak. Di ba? Na yun daw ay iisang dakilang lumika. Yan po ay kalokohan. No? Di ba? Magpasapang tabi na tayo doon sa mga naniniwala ng ganyan. Pero, di ba? Ang dakilang lumika, iisa lang. Wala siyang persona. Yan ang katotohanan. Di ba? Yan ang ikalawa. No? Ang ikatlo, di ba? Totoo. Ang dakilang lumika ay, di ba? Nasa itaas. Kaya nga, pagka tayo ay nakipag-usap, o kung tawagin natin ay nanalangin, di ba? Sa kanya, di ba? Ang pangbugan natin ay dakilang lumika na kataas-taasan. Bakit kataas-taasan? Sapagkat siya ang pinakamataas sa lahat, sa kanino man at anuman, at siyempre, nandun siya sa taas. Di ba? Kaya doon dapat nating malaman, pag nakipag-usap sa kanya, di ba? Anong ginagawa natin? Nakatingla doon sa taas. Hindi kung saan-saan ka nakaharap. Hindi kayo nakayuko, di ba? O yung nakatingin sa direksyon. Kaya yung sinasabi ng iba, na pag makikipag-usap sa dakilang lumika, dapat tumingin ka sa direksyon silangan. Mali po. Sapagkat, di ba? Ang dakilang lumika ay nasa taas. Ang taas, ano ba? Direksyon yan. Walang direksyon yan taas. Hindi yan silangan. Hindi yan kanluran. O hilaga. Yung east, west, north, south. No? Hindi. Nasa taas yan. Doon ka, titingala ka eh. Mali na naman. Yan ang mga itinutuwid natin. Di ba? Kaya sinasabi ko ito sapagkat ito ay ipinarating niya sa akin upang iparating sa lahat, sa kanino man, anuman, di ba? Anuman ang yung lahi, di ba? Kinakikita ka o hindi nakikita. Yan ang mga katotohanan. Ang totoo, yung mga hindi nakikita, alam nila yan. Di ba? Pero itong nakikita, tayo ng mga tao, di ba? Hindi alam ang katotohanan ito. Di ba? Pero ngayon, ibinabahagi ko na sa inyo, di ba? Doon sa mga ibang lahi, di ba? Ano nyo na lang ang translation, ano? Pagkat ay ako na mag-subtitle pa sa baba nito, no? Na i-transfer ko sa English. Pero kung may oras ako, i-transfer ko rin para mapabatid sa inyong lahat. Ano pa ang dapat nating malaman? Dapat nating malaman ang mga tao, di ba? Na sinasabi ng iba relihiyon na ang tao, di ba, ay kaluluwa na pumasok sa katawang ito. Na may buto, may laman, di ba? Totoo na may pumasok sa katawang to na may buto at may laman. Hindi po yung kaluluwa na tinatawag ng mga tao o doon sa mga binabanggit sa Biblia, no? O iba pang aklat ng relihiyon. Ano po tayo? Tayo po ay mga bituin. Gaya na sinabi ko sa inyo. Nasa inyo kung maniwala kayo o hindi, di ba? Parang mahirap paniwalaan, ano? Pero hindi mahirap paniwalaan po yan sapagkat sa isang grupo ng samahan dito sa United Kingdom, kung tawagin ay Star Magic Healing, diba? Yan po ang paniniwala din nila, na yan ay kaisa ng dakilang lumika, diba? Na ang mga tao, diba, ay galing sa mga bituin, diba? Upang maranasan nila
ang buhay ng isang tao sa mundong ito, di ba? Mula sa pagiging bituin, di ba? Ay, di ba? Sumangkap sila, di ba? Sa tinatawag na tao, di ba? Mula sa sinapupunan hanggang ipanganak, hanggang sa tumanda. Ngayon, nasa inyo po yan, inuulit ko. Kung maniwala kayo hindi, pero ang sinasabi ko, yan ay pinasasabi ng dakilang lumika at hindi ako nag-iisa lang sa paniniwalang yan. Diba? Gaya ng sinabi ko, yung grupo na pwede nyong i-ano sa Facebook o YouTube, yung Star Magic Healing na ang founder niyan ay si Sergeant tawagin. Diba? Alam natin na ang tao'y tumatanda at namamatay. Diba? Sasabihin nila, pag namatay ang tao, nagiging alabok. Yan ang katunayan na tama ang reliyon nila. Yung nakasulat sa aklat nila na, diba, sa alabok ka nagmula, diba, sa alabok ka babalik. Kaya ang tao ginawa sa alabok. Diba? Yung physical nating katawan, totoo yan. Naging, pag namatay, nagiging alikabok o alabok. Alikabok, no? Pero, hindi nangangahulugan ng tao mula sa alikabok. Na gaya ng sinasabi nila na unang tao na ginawa, na si Adan ay galing sa alikabok, tapos si Eva ay galing sa tadyan. Ang totoo yung mga comics nila, comics ko lang kung tawagin yung mga aklat ng pananampalatayang yan, di ba? Sapagkat yan ay isinulat lang ng mga tao na para sa akin, inimbento nila na ang mga nakasulat yan hindi naman galing, di ba? Sa dakilang lumika. Yung tao lang na sumulat yan, di ba? Na ipinaangking niya na mula sa dakilang lumika na ang totoo hindi naman po. Yan ang mga katotohanan. Ika-4 yan o ika-5 mga katotohanan na sinasabi ko sa inyo. Kaya kapag ka ang tao namatay, yung kanyang pagkabituin, babalik uli siya sa kanyang pagkabituin na naroon, di ba? Sa itaas, alam natin, nasa San Sinukob, babalik sila doon. Paano naman yung mga namatay na makasalanan, di ba? Na walang kapatawaran ang mga kasalanang nagawa, ang mga kriminal, ang mga mamamatay tao, manggagahasa, mga magnanakaw, mga mangkukulam, mga sinungaling at kung ano-ano pa na kasalanan, di ba? Na nakakarimarim sa harap ng dakilang lumika. Kapag ka sila namatay, di ba? Hindi na sila babalik sa pagkabituin, di ba? Hindi na rin yung sinasabi nila na dadalhin sa kaila-ilaliman. Walang kaila-ilaliman, di ba? Imbento lang nilang lahat yan. Yeah? Yang langit, yeah? Yang impyerno, purgatorio, imbento lang nila yan, di ba? Ang kinaroroonan ng dakilang lumika, walang nakakaalam yan. At hindi alam kung ano ang tawag doon. Yung salitang langit, imbento lang ng mga tao yan. Para lang masabi na naroroon o may kinaroroonan ang dakilang lumika. Sa mga katwid, ang parusa doon sa mga nakaririmarim na mga kasalanang nagawa nitong mga tao, diba? Sila'y mapupugnaw, tuluyang mawawala, diba? Hindi na sila babalik sa kanilang pagkabituin. Naunawaan niyo po ba? Ano pa ang ipinahahatid? Tandaan natin, hindi lang tayo ang nilalang sa San Sinukob na ito. Pagkat ang San Sinukob, hindi lang naman ang planeta natin na Earth nasa San Sinukob, di ba? Merong, di ba? Merong 9 o 10 na yata ang planeta, di ba? Na nasa mundo na natuklasan ng mga scientists. Ang mga planetang yan ay meron ding mga nilalang, diba? Na kung tawagin natin ay alien. Kaya yung alien, totoo po yan. Hindi yan imbe-imbento. At yan ay napatunayan na rin yan. Na may alien. Di lang ng mga Amerikano, maging ng Ruso.
o ng iba pang bansa, di ba? Kaya nakikita nilang mga flying saucer, totoo yan, na mula yan sa ibang planeta na sinasakyan ng mga alien. At ang totoo, may alien na dito sa mundong ito. Nagbabalat kayong tao. Di ba? Akala mo yung kausap mo, tao, yung pala alien na. Ano? Totoo yan. At kung ano man ang layunin nila sa mundong ito ay hindi ko na itanong pa sa dakilang lumikha. Pero malalaman din natin yan. No? At tandaan natin, di ba? Ang ipinatutupad ng Diyos na batas na dapat sundin o hindi dapat gawin o bawal, diba? Yung batas na ipinatutupad sa ating bansa ng gobyerno. Kaya kapag ka nilabag mo yan, nagkakasala ka, diba? Bawat kasi bansa, diba? May gobyerno at bawat gobyerno meron silang, diba? Batas na ipinatutupad sa kanilang mga mamamayan. Kaya yun ang dapat sundin ng tao. Kung ano yung pinagagawa ng gobyerno na mabuti, at kung ano yung pinagbabawal na masama, yun ang dapat na makita, di ba? Ating sinusunod. Sapagkat yan ang din ang binigay ng batas ng dakilang lumikha upang malaman natin kung ano ang kasalanan, kung ano ang tama at mali. Hanggang sa muli, di ba? Manong naliwanagan kayo sa mga kaalamang ipinababatid sa inyo ng dakilang lumikha sa pamamagitan ko. Ito si Pauna o si Sudam Aglaon, si Sir Sakar, si MS Nel.